Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Erickson. 40 anyos at taga Zambales. Matagal na akong tagapakinig ng programa ninyo at naisip ko na sumulat upang ibahagi ang aking kwento na magsisimula nung kabataan ko. Ayon sa kwento ng aking mama Mirasol, bata pa ako nung iniwan ng aking tatay para sumama sa ibang babae. Kaya wala talaga akong matandaan tungkol sa kanya. Wala rin siyang naiwang larawan sa bahay namin, kaya hindi ko alam ang itsura niya. Basta sinabi lang sa akin noon ng mama ko na magkamukha raw kami. Habang nagkakaedad ako, unti-unti akong namulat na hindi marangya ang buhay namin. Sakto lamang ang kinikita ng lolo Emong ko noon bilang karpintero at tumutulong sa kanya ang lola Ines ko sa pamamagitan ng paglalabada o di kaya ay pagtitinda sa palengke. Kaya nga sa murang edad, natutunan ko ang kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok. Nangako ako sa sarili ko na magsisikap sa pag-aaral para makatulong sa munti naming pamilya pagdating ng araw. Gusto kong makabawi sa sakripisyo ng pamilya ko para sa akin. Hindi nagtagal, dumating sa buhay ng mama ko si Tio Martin. Mabait siya at kasundo niya pagdating sa usapang pagkakarpintero ang lolo ko. Pero hindi ko akalain na siya pala magiging dahilan ng pagbabago sa buhay ko. Andito na po ako! Ay, kapagod talaga maglakad galing eskwelahan. Walang tao. Ma? Lolo? Asan sila? Di naman nakalak yung pinto eh. Ma? Baka nasa kwarto si Mama. Mama? Ma? Ano pong ginagawa niyo? Hindi mo ba nakikita? Nag-e-empake ako. Opo, pero bakit po kayo nag-iimpake ng mga damit niyo? May pupuntahan po ba tayo? Ako lang, Erickson. Hindi ka kasama. Po? Bakit po? Saan po kayo pupunta? Bakit hindi po ako kasama? Bawal po ba ako doon? Oo, bawal ka dun kaya dito ka na lang kina lolo't lola mo. Mama, ayoko pong maiwan dito. Hindi ka ba nakakaintindi? Bawal ka nga dun kaya dito ka na lang. Pag umalis ako wala nang makakasama sina lolo't lola mo. Bakit kasi kailangan niyo pang umalis? Tsaka hindi niyo po sinasabi kung saan kayo pupunta eh. Hindi na po ba kayo babalik? Oo, hindi na kasi mag-aasawa na ako, Erickson. Asawa po? Naalala mo ang Tio Martin mo? Opo, yung nobyo niyo na dinala niyo sa bahay nung nakaraan. Ayun, oo, siya nga. Niyaya na niya kasi kung magpakasal at tumira kasama niya sa lugar nila. Nagpaalam na ako kina nanay at tatay.
Pumayag naman sila kaya aalis na ako para sumama sa Tio Martin mo. Pero bakit hindi po ako pwedeng sumama? Komplikado yung sitwasyon namin. At lalo lang magiging mahirap kapag sumama ka pa. Bakit po? Kasi gusto namin na magiging asawa ko na magsimula ng panibagong buhay. Yung kami lang dalawa muna. Paano naman po ako? Anak niyo po ako, di ba? Bakit iiwan niyo po ako dito? Basta Erickson, wala nang maraming tanong, pwede ba? Hindi naman ako aalis agad-agad eh. Sa makalawa pa, hinahanda ko lang yung mga gamit ko para maayos na lahat bago ako umalis. Ha? Iiwan niyo ako? Ano ka ba? Hindi ka naman mag-isa dito eh. Pero ma, hindi niyo po ako pwedeng iwan. Dapat magkasama po tayo. Tabi ka nga. Hindi ako makakilos ng maayos sa'yo eh. Mama, isama niyo po ako. Hindi nga pwede. Ang kulit naman oh. Pero paano naman po ako? Ay, ano ba yan? Alam mo, Erickson, gusto ko sanang umalis ng tahimik at walang drama o kung anumang gulo eh. Pero ang kulit-kulit mo. Hirap ang pagsabihan dyan. Ayoko sanang sabihin pa to sa'yo pero tingin ko kailangan na eh. Para magtigil ka na ng kakakulit sa akin. Erickson, hindi kita tunay na anak. Po? Oo, magkadugo tayo. Pero hindi ka naman nanggaling sa akin eh. Anak ka ng namatay kong kapatid. Pinilin ka lang niya sa akin nung araw. Kaya hindi ako ang talagang nanay mo. Naiintindihan mo ba? Hindi ako ang tunay mong nanay. Teka, Man, ano pong sinasabi niyo? Basta hindi ako ang tunay mong nanay. Hindi kita anak. Pamangkin lang kita. Pamangkin. Kaya utang na loob, tantanan mo na ako. Hayaan mo akong mamuhay sa paraang gusto ko. Ang tagal-tagal ko nang nagtitiis dito eh. Pero, para sa akin, kayo na po ang mama ko. Pues ayusin mo na yung takbo ng pag-iisip mo. Itama mo na yung mali mong akala. Hindi mo ako nanay. Napilitan lang naman ako noon na alagaan ka kasi may konsensya ako eh. Kasi kung hindi kita aakuin, ano na lang ang mangyayari sa'yo? Diba? Kahit ang totoo, hindi pa ako handang magkaroon ng responsibilidad noon. Naging mabait ako, Erickson. Sobrang bait. Pero hindi pwedeng habang buhay na lang akong ganito. Kaya pasensya ka na talaga, Erickson, kung kailangan kitang iwan dito. Sarili ko naman ang uunahin ko. Kaligayahan ko naman. Mama! Huwag mo na akong tawagin yan. Pero mama! At ang isa pa, hindi ka naman nag-iisa eh. Kasama mo pa rin sina nanay at tatay. Sila na lang ang ituring mong mga magulang. Total, pag umalis naman ako eh, parang wala na rin silang anak. Kaya gano'n na lang ang gawin natin. Ikaw ang pamalit sa akin bilang anak nila. Tapos sila naman, ang ituring mong bagong ama at ina. Ay, ano ba yan? Magsabi kayong maingay eh. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya eh. Anong ingay Abot yun? nga ng pitaka ko, tay. Baka makalimutan ko pa. Ito, Si nanay ba yun at saka si lolo? anak. Sigurado ka ba na iiwan mo si Erickson dito? Ayaw mo talaga siyang isama. Tay, nag-usap na po tayo, di ba? Buo na ang desisyon ko. Iiwan ko siya rito kasama nyo. Pero sigurado ako na mahihirapan siyang tanggapin yon. Ikaw na ang kinilala niyang nanay. Nandiyan naman po kayo eh. Kayo na pong bahala sa kanya. Hindi mo man lang ba minahal si Erickson bilang isang tunay mong Si anak? mama? Mama? Mama! Kita nyo na, tay. Ang ingay nyo kasi kaya nagising tuloy si Erickson. Ma, ano pong ibig sabihin nito? Akala ko po sa makalawa pa kayo aalis. Nagbago na yung isip ko eh. Mama, wag na po kayo umalis. Ay, Diyos me talaga.
Tay, kayo nang bahala. Mama! Mama, huwag niyo po akong iwanan dito! Erickson, apo. Gusto ko pong sumama sa inyo! Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Dito ka lang sabi. Hindi niyo na po ba ako mahal? Mama! Itiwan mo nga ako! Erickson! Mo ko yakapin! Mamaya, mabasa pa ng luha mo tong damit ko eh. Bitaw na! Sige na! Mama! Tay! Tay, kunin niyo na nga po si Erickson. Aalis na po ako. Apo, halika na rito. Ayoko sa inyo! Gusto ko sa mama ko! Mama, wag niyo po akong iwanan! Mama! Hindi ka nga pwedeng sumama eh. Huwag nang matigas ang ulo mo kung kaya mo magalit ako sa'yo, Erickson. Gusto ko pong sumama! Mama, wag niyo po akong iwanan! Puro mama niyo na po! Magpapakabait po ako! Hindi ako magpapasuway sa inyo! Mama, isama niyo lang po ako! Sige na naman po! Erickson, wag nang matigas ang ulo, apo. Hayaan mo na ang mama mo na makaalis. Sige na, Mirason. Kung desidido ka nang iwanan sa amin ang anak mo, sige, umalis ka na. Ito na nga eh. Pero sana hindi ka magsisi sa pasya mo na yan. Dahil bukod sa amin ang nanay mo, itong kawawang si Erickson ang pinaka-nasaktan mo. Mama! Tony, 10 taong gulang lang ako nang iwan ako ni Mama. O ang tamang itawag sa kanya ay Tia Mirasol. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi agad naniwala ang isip ko at humihingi ng paliwanag ang aking puso. Bagay na hindi na ipinagkaloob sa akin ni Mama matapos niya akong iwanan. Habang lumalaki ako, nangulila ako ng husto sa ina. Mabait at maalaga naman sina lolo at lola. Inalagaan nila ako at minahal ng husto. Pero syempre, iba pa rin ang kalinga ng isang ina. Palagi ko yung hinahanap-hanap. Tony, lumipas pa ang mga taon. Yumao sina lolo at lola. Una ang lolo ko. Pagkalipas ng 2 taon, si lola naman. Pero ni isa sa mga burol nila, hindi pinuntahan ni Tia Mirasol. At dahil wala nang kayang magpaaral sa akin, minabuti kong magtrabaho na lang para maitaguyod ang sarili ko. Hanggang 3rd year college naman ang tinapos ko, kaya kahit papaano ay may tumanggap sa akin. Iba-ibang trabaho ang pinasok ko tulad ng maging crew sa isang catering service. Nasubukan ko ring magbantay ng malaking tindahan hanggang sa napunta ako sa pagko-call center. At doon ko nakilala si Maylene. Katrabaho ko siya. Maganda, madaldal at kwela. Ganyan ko siya kung ilarawan. Naging malapit kami ni Maylene sa isa't isa. Itinuring ko siya bilang matalik na kaibigan at pinagkatiwalaan ng husto hanggang sa minahal ko siya. Noong mga panahon na yon, tiyak ako na siya na ang nais kong makasama hanggang pagtanda. Pero ako lang pala ang nag-iisip ng ganun. Ano ba naman yan? Nasaan na yung babaeng yun? Madaling araw na wala pa rin. Sino kaya to? Kotseng huminto sa tapat. Uy, thank you ha! Sige, text na lang ha. Oo, ingat ka! Sige. Bang klase. Talagang may nagatid pa sa kanya na kung sinong lalaki. Kapagod. Maylene! Grabe ka naman, Erickson. Nakakagulat ka. Kanina ka pa dyan.
Oo. Kanina pa kita hinihintay na makauwi. Ba't ngayon ka lang? Alam mo ba kung anong oras na? Oo naman. Tingin mo sa akin, di marunong magbasa ng oras. Alam ko na 2:00 na po ng madaling O araw. kaya bakit ngayon ka lang? Saka sino yung lalaki naghatid sa'yo, ha? Ha? Sino yung naghatid sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Anong ginawa mo? O baka naman anong ginawa nyo nung naghatid sa'yo? Dami mo naman tanong. Pwede bang isa-isa lang? Kita ng pagod ako eh. Pwede ba patulogin mo muna ako? Bukas na lang. Ay, hindi pala. 2:00 na pala. Mamaya na lang kita sasabihin. Ngayon na, Maylin. Tingin mo makakatulog pa ako? Ikaw hindi. Ako oo. Nakikiusap ako sa'yo, Maylin. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Saan ka galing? Sino yung lalaki na naghatid sa'yo? Ay naku. Ang kulit mo rin talaga, no? Hindi ka mapakiusapan eh. Pero sige, para sa ikatatahimik mo, sasagutin ko na. Makinig kang mabuti ha, dahil hindi ko nauulitin yung mga sasabihin ko. Oh, Saan ako galing? Lumabas ako, kasama yung mga kaibigan ko. Nag-bar kami, gumimik. Hindi ko sinabi sa'yo kasi ayaw mo namang umiinom ako ng alak na para bang tatay kita kung umasta ka. Nagkasarapan, kaya hindi na namin namalayan yung oras. Naparami rin yung inom ko, kaya yun. Nagpababa muna ako ng tama bago umuwi. Buti na lang nagpresenta si Aaron na ihatid ako pa uwi. Kaya eto, ligtas akong nakauwi sa'yo. Aaron? Sino Aaron yan? Aaron! Yung pangalan na naghatid sa akin. Sino nga yun? Wala akong natatanda na kaibigan o katrabaho mong Aaron ah. Malamang, kasi nakilala lang namin sa bar kanina. Nakasayaw ka sa dance floor at nakakwentuhan. Kuwela niyang kausap tapos galante rin kasi nilibre kami ng mga kaibigan ko nung isang set ng inumin. My God. Alam mo, mabait si Aaron. Maginoo at single. Maylin, ano ba yan? Sira na ba yung tuktok mo? Anong paki ko kung mabait o ano man yung Aaron na yan? Wala lang. Nabanggit ko lang kasi naisip ko na ang swerte na magiging girlfriend niya. Alam mo, sa totoo lang nanggigigil na ako sa inis eh. Kasi yung girlfriend ko hindi nagpaalam na uminom. Tapos hinatid ba ng kung sinong estranghero? Sa tingin mo ba tama yung pinaggagawa mo, Maylin ha? Para mo naman ako niloloko niyan eh. Hindi kita niloloko, Erickson. Kakakilala ko nga lang dun sa lalaki. Yun na nga yung masama doon. Nakipagkilala ka pa sa iba. Sumama ka pa talaga sa kanya. Ligtas naman ako nakauwi ah. Hindi naman yun yung pinupunto ko, Maylin. Ano ba? May boyfriend ka. Hindi ka dapat dumidikit sa kung kani-kanino. Para kang nakipaglandian sa ginawa mo eh. O baka hindi lang parang. Baka nakipaglandian ka talaga. Alam mo, Erickson, matagal ko nang pinag-iisipan to eh. Ayoko na pala magpakasal sa'yo. Ano? Maylin, ano bang pinagsasabi mo dyan? Simula kasi na nagsama tayo sa iisang bubong, pakiramdam ko, lumit na yung mundo ko eh. Sa'yo, sa trabaho, at sa bahay na to lang umiikot yung buhay ko. Hindi ka naman yung tipong tao na mahilig umalis at mapunta kung saan-saan. Simpleng pasyal nga lang, kinaiinipan mo pa. Ayaw mo sa labas, ayaw mo sa mga tao. Mas gusto mong magkulong na lang palagi rito sa bahay. Wala ka ring tiyaga sa paghahanap ng mga bagay na pwede nating gawin o kahit subukan man lang. Kontento ka na sa kung ano lang ang palagi nating ginagawa. Yun at yun na lang, paulit-ulit. At napagtanto ko na, pag kinasal tayo, tapos nagkaroon na tayo ng anak, baka lalo akong matenga sa bahay na to. Para na ako nakakulong nun at ayoko ng ganon, Erickson. Ayokong matali sa ganong klaseng buhay. Maylin, paano nga ayaw mo eh, di ba? Di ba gusto mo nga magkaanak tayo at bumuo ng sarili nating pamilya? Nung una, oo. Pangarap ko nga talaga magpakasal sa'yo. Pero nagbabago rin pala ang isip ng tao. At matapos kong makilala si Aaron, makakwentuhan siya kahit na saglit lang, mas naintindihan ko na malawak pa pala ang mundo sa labas. Maylin! Si Aaron, marami na siyang napuntahang mga lugar. Mga lugar na pinapangarap ko ring marating. Marami na siyang mga taong nakilala, nakakasalamuha, marami siyang natututunan tungkol sa buhay at sa pamumuhay ng ibang tao. At yun ang gusto kong maranasan, Erickson. Ganong buhay ang gusto ko para sa akin. Nasasabi mo yan kasi hindi mo At naman... alam kong hinding-hindi matutupad yun pag nagpakasal ako sa'yo. Hindi ko na magagawa lahat ng mga pangarap ko.
Maylin, ano Gusto ba? ko na makipaghiwalay sa'yo, Erickson. Ay, hindi! Hindi pwede yun! Maghiwalay na tayo! Hindi pwede! Bakit hindi? Hindi mo naman ako pag-aari. Hindi tayo nakatali sa isa't isa. Wala akong pananagutan sa'yo, kaya pabayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin. Alam ko naman, pero ganun na lang yun? Hihiwalayan mo na lang ako ng dahil lang sa lalaki na kakakilala mo lang? Hindi naman talaga si Aaron ang rason eh. Sinabi ko naman, 'di ba? Hindi ka lang talaga marunong makinig kasi sarili mo lang iniintindi mo. Ni minsan ba, tinanong mo ako kung masaya pa ba ako sa relasyon natin? Hindi naman, 'di ba? Kasi nga akala mo, ayos lang ang lahat. Basta okay ka, basta masaya ka, kala mo masaya na rin ako. Pas sinasabi ko sa'yo, Erickson, hindi! Hindi ako masaya! Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin yan? Matagal ko nang pinaparamdam sa'yo. Kaso nga sarado yung mga mata mo. Ayoko na, Erickson. Palayain mo na ako. Palayain mo na lang ako. Tapusin na natin tong relasyon na to dahil wala rin namang patutunguhan ng lahat eh. Matagal nang wala ang pagmamahal ko sa'yo. Baka pag nanatili pa ako sa relasyon natin, unti-unti na akong maubos. At pag nangyari yon, lalo lang kitang masasaktan. Tony, sobrang sakit nung iwanan ako ni Maylin. Muli na naman akong iniwan ng isang babae. At kahit na anong pakiusap ko sa kanya, buo na ang desisyon niyang iwan ako. Bigla tuloy nagbalik sa gunita ko ang masakit na alaala ng aking kabataan. Yung tagpo kung saan umiiyak ako at nagmamakaawa sa nanay-nanayang ko na wag akong iwanan. Pero katulad ng ginawa sa akin noon ni Mama, walang lingon-lingon din ako na iniwanan ni Maylin. Mistulang huminto ang ikot ng aking mundo. At bigla ko na lamang naramdaman na naging sariwa ulit ang sugat sa puso ko. Tony, katulad ng dati, pilit akong umusad sa buhay. Wala naman kasi akong ibang magagawa. Umalis ako sa trabaho kung saan nagkakilala kami ni Maylin at nakapasok naman sa isang pribadong kumpanya. Inabala ko na lang ang aking sarili sa trabaho. Sa totoo lang, kilala ako bilang masayahing tao sa pinapasukan ko. Madaldal, kuwela at makwento, pero ni isa sa mga kasamahan ko ay walang nakakaalam ng totoong pinagdaraanan ko. Dahil din sa naranasan ko sa pag-ibig, natakot na akong maiwanan. Kaya nga ilang buwan din akong hindi sumubok na makipagrelasyon. Subalit merong nawawalang piraso sa puso ko na hindi kayang punan ng pag-iisa ko. Kaya nga, pilit akong kumilala ng ibang babae sa pag-asa na merong makakaunawa sa pangangailangan ko. At dun nga dumating sa buhay ko, si Alana. Alana? Huwag mo sabihin hihirit ka pa dyan, ha? Hindi ka ba inaantok? Hindi. May gusto lang akong itanong. Ano yun? Tatanong ko lang sana kung libre ka sa Saturday. Ha? Bakit naman? Teka, libre nga ba ako nun? Uy, birthday ko pala yun. Oo nga kaya plano sana kitang yayain na lumabas noon para pagdiwang natin yung celebrate natin yung birthday mo. Wow, teka. Paano mo nalaman na birthday ko sa Sabado? Nabanggit mo yung isang beses.
Tapos natandaan mo na agad? Oo. Galing mo naman. Ako nga palagi ko nakakalimutan yung birthday ko. Hindi ko naman kasi nakaugali ang i-celebrate. Parang normal na araw lang, ganon. Kaya nga, sana gusto kong i-celebrate natin magkasama yun. May alam ako magandang kainan. May overlooking view yun. Naalala ko, nabanggit mo na gusto mong pumunta sa ganun, di ba? Pwede tayong kumain doon ng hapunan para makita natin yung mga ilaw sa gabi. Tsaka balita ko, masarap din daw yung mga pagkain doon, kaya sigurado ako magugustuhan mo. Ang sweet mo naman. Pero kasi, busy ako sa gabi. May pupuntahan ako. Pero libre naman ako buong araw, kaya pwede bang iurong na lang natin yung oras ng paglabas natin? So umaga na lang. Ayos lang din kung hindi ko makita yung mga ilaw sa gabi. Sigurado ako na maganda pa rin naman yung view kahit araw. Ano, ayos lang ba yun? Oo, ayos lang, pero saan ka pupunta nun? Kung ayos lang malaman, siyempre. Ayos lang naman. Ang totoo niyan, makikipagkita ako sa isang lalaki. Ha? Kilala ko ba yan? Hindi pa, kasi ako nga hindi pa rin siya personal na nakikilala eh. Bale, makikilala ko pa lang siya pag nagkita kami sa Sabado. Pero, ba't kayo magkikita? Niyaya niya ako na makipag-date. Kaya umuo ako. Di ba nga, boring ang araw ng birthday ko? Wala naman ako masyadong ginagawa bukod sa matulog maghapon. Kaya nung nagsabi siya na gusto niya raw lumabas kami, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tapos sakto, nagyaya ka rin. Kaya mukhang magiging abala ko buong araw. Kaso sabi mo, hindi mo pa siya personal na nakikilala. At sa Sabado pa lang ang una niyong pagkikita. Sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan niyang lalaking yan? Saka, saan mo ba nakilala yan? Sa social media. Tsaka mukha naman siyang katiwa-tiwala eh. Kaya huwag mo nang isipin yun. Ako naman ang pumili ng lugar kung saan kami magde-date. Siniguro ko na matao para kung may gawin man siyang masama, dilagot siya. Kahit na. Ba na panahon ngayon? Kahit tirik ang araw, madaming gumagawa na masama. Ano ka ba naman? Hindi na ako bata, no? Kaya ko ng sarili ko, tsaka matagal ko na naman tong ginagawa. Di ako first timer, no? Matagal mo nang ginagawa? Yung pakikipagkita sa mga lalaki na nakikilala ko online. Kabisado ko na yung mga galawan nila. Pero, pagkatapos ng date nyo ng lalaki na yan, posible ba na magkita ulit kayo? Depende kung makuha niya ang loob ko at mapabilib, lalo na sa kama. Wala na. Bakit? May chance ba na maging kayo pag sakaling makuha niya yung loob mo? Pagka nagustuhan mo siya. Ay, naku. Malabo yan kasi kilala mo naman ako na hindi nakikipagmabutihan. Yung pangseryosohan? Ayoko niyan. Hindi ako para sa pakikipagrelasyon dahil ayokong matali sa iisang tao. Gusto ko, chill-chill lang. Tamang landi, available sa lahat, ganun. Kaya wag kang mag-alala. Hindi ako mahuhulog sa kanya. Hindi mangyayari yun dahil wala pa naman akong nakikilala na lalaki na makakapagpatino sa akin. Wala pa ba? Wala pa. Alam mo yun, yung tipong hindi ko nagugustuhin humanap ng iba kasi sapat na siya at sigurado na ako na siya lang ang gusto ko makasama. Wala wala pang ganun. Teka nga, bakit mo ba natanong yan? Dati naman hindi ka interesado sa buhay ko Sapat na yung ganito lang ang ginagawa natin. Pero ngayon may pagyaya ka pang lumabas. Nakakapanibago Ano nakain mo? Wala naman. Siyempre, gusto ko lang mas makilala pa natin ang isa't isa. Makilala ang isa't isa? Oo, bakit naman hindi? Hello, may nangyayari sa atin. Wala naman siguro masamang kilalanin pa yung taong nakakasama mo sa kama. Yan lang ba talaga ang dahilan? Oo naman. O tapos, anong gagawin mo sa mga bagay na malalaman mo tungkol sa akin? Wala, edi tatandaan ko. At bakit mo tatandaan? Edi
Para alam ko kung anong gusto mo, ayaw mo. Alam ko kung kailan yung mga mahalagang pangyayari sa buhay mo. Uy, easy ka lang. Uy, bakit? Bilang kaibigan, Alana, okay? Bilang kaibigan lang. Ayoko naman yung nagagamitan lang tayo tapos wala na tayong pakialamanan. Tao tayo. Hindi naman natin ikamamatay ang magkaroon ng konting paki sa iba. Bilang kaibigan ha? Bilang kaibigan. Siguraduhin mo lang na bilang kaibigan lang. Oo naman. Kasi bawal kang ma-inlove sa akin, Erickson. Malinaw ko namang sinabi sa'yo yun, di ba? Nung umpisa pa lang. Hindi ako nakikipagrelasyon. Ayoko ng commitment. At higit sa lahat, hindi uso sa akin ang salitang mahal. Kaya umayos ka. Baka mamaya, isa sa atin ang umiyak bandang dulo. Tony, nagkakilala kami ni Alana nung minsan na imbitahan ako ng isang katrabaho sa selebrasyon ng kanyang kaarawan. Tapos andun si Alana dahil pinsan niya ito. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob ni Alana. Nagkaroon kami ng ugnayan pero hindi nakikipagrelasyon si Alana. Kahit ayoko ay pumayag ako na maggamitan lang kami. Umasa kasi ako na makikita rin ni Alana ang halaga ko. Ngunit nagkamali ako. Pero dahil ayokong iwan na naman ako, tulad ng ginawa sa akin ni na Mama at Maylin, sinubukan kong kontrolin ang damdamin ko. Pero masyado nang nahulog ang loob ko kay Alana. Lalo akong naghangad na makasama siya. Hanggang sa isang gabi ay nasangkot ako sa isang aksidente. Nakasakay ako ng motor at binabaybay ang isang highway nang biglang may tumawid. Nadiinan ko agad ang preno at sumemplang ako. Wala ka bang kasama na pwedeng pumunta para matulungan kang umuwi? Baka kasi hindi mo kayanin mag-isa eh. Tawagan mo kayo yung pamilya mo sa bahay nyo. Wala po akong kasama sa bahay. Ako lang po tsaka yung pusa ko na hindi pa nga po kumakain hanggang ngayon eh. Ay, kung ganun, subukan mong tawagan na lang yung mga kaibigan mo. Baka may pwedeng pumunta sa kanila para sa'yo. Subukan ko po, Dok. Stop conference! Yes. Sige iwan na kita dyan. Ayos ka naman Sige. Sige po, Dok. Salamat. Sige, una na ako. Sige po. Sino naman kayang kaibigan tatawagan ko? Wala naman ako nun. Ayan mo na. Tama. Si Alana na lang. Wala naman sigurong ginagawa yan eh. Saan ba yung phone ko? Ito. Tawagan ko. Sana sumagot agad. Hello? Alana? Ano ba yan? Dahan-dahan naman. Nakikiliti ako eh. Sandali, may kausap ako. Doon ka muna. Alana, nasan ka? Sino kasama mo? Ano ba kasi yun? Ba't ka ba tumawag? Sino yung kasama mo? Anong ginagawa mo? Erickson, busy ako Kaya sabihin mo na bakit ka tumawag. Di pasensya ka na. Bali, Ano ba kasing kailangan mo? Pwede mo ba akong puntahan sa ospital? Ospital? Anong ginagawa mo dyan sa ospital? Na-aksidente kasi ako sa motor. Pero hindi naman ako napuruhan. Yung binti ko lang inadali. Kailangan tahiin yung sugat eh. Hirap ako maglakad. Di, dyan ka na lang muna sa ospital. Hindi naman pwede yung ganun. Pampublikong ospital lang to eh. Pinapauwi na nga ako ng doktor na tumingin sa akin eh. Di, sabihin mo, hindi ka makalakad. Siyempre, ayoko rito. Hindi ako komportable tsaka sinabi sa akin ng doktor na sa bahay na lang daw ako magpagaling. Nagbabakasakali lang ako na baka pwede mo akong pwede mo akong sunduin. Kailangan ko lang talaga ng tulong mo ngayon, Alana. Bakit hindi ka na lang kumuha ng car service o kaya pumara ka ng taxi dyan? Hirap nga ako maglakad, di ba? Di kumuha
Wala na naman hindi naman pwede yun. Tsaka kung kaya ko naman hindi na ako tatawag sa'yo. Pero alam mo naman na wala ako ibang pwedeng hinga ng tulong. Ikaw lang yung meron ako ngayon. Kaya sige na naman puntahan mo na ako dito. Naku, wrong timing ka, Erickson eh. Emergency kasi to. Kahit ngayon lang, Alana. Kahit ngayon lang. Pagkahatid ko sa'yo sa bahay, aalis na rin ako Ayaw mo bang kumain muna? Magpa-deliver tayo. Ayun ka na naman eh. Hindi na. Anong oras na rin Ipasok pa ako bukas. Salamat sa pagsundo mo sa akin, Alana. Nangonsensya ka eh. Anong gagawin ko? Pero kanina pala tong kotseng gamit mo. Hiniram ko sa kakilala ko. Paano naman kita iuuwi kung hindi ako gagamit ng kotse, di ba? Pasensya ka na kung nabala kita. Tsaka yung kaibigan mo. Dapat lang na humingi ka ng pasensya. Kasi istorbo ka talaga. Tapos kinonsensya mo pa ako para lang puntahan ka rito. Siyempre ako naman na konsensya. Mamaya mapano ka pa, di cargo ko pa. Pero Erickson, ipapaalala ko lang sa'yo Huli na sana to. Kasi hindi naman na kita responsibilidad. Wala tayong ganong klaseng ugnayan. Bigla-bigla ka na lang tatawag para magpa-rescue sa akin sa kung saan. Hindi kita boyfriend para gawin ko mga bagay na yon. Bakit hindi na lang natin totohanin? Totohanin ng ano? Na maging tayo. Na maging boyfriend mo ko para hindi ka na mag-alinlangan sa tuwing kailangan. Sandali. At bakit naman magiging tayo, Aber? Para lang matulungan kita? Alana, kasi mahal kita. Ay, Diyos me. Total, ginagawa na rin naman natin yung gawain ng magkasintahan. Tayo na lang. Naririnig mo ba sarili mo, Erickson? Kasi kung oo, kilabutan ka nga. Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Ayoko makipagrelasyon. Masaya na ako sa ganito lang. Yung malaya, walang pananagutan sa iisang tao. Kaya, pwede ba tigil-tigilan mo ako dyan sa kadramahan mo? Alana, seryoso ako. At lalong seryoso ako. Ayoko nga sa relasyon. Hindi mo ba naiintindihan yun? Subukan lang natin. Malay mo naman, magbago yung isip mo. Ayoko nga. Alam ko ng kalakaran sa mga ganyan at hindi ko gusto yun. Ay, Sabi na. Napapansin ko nagiging mapaghanap ka na eh. Sana pala tinapos ko na to noon pa. Pero Alana, hindi mo man lang ba ako sinubukang mahalin? Mabait naman ako May maayos na trabaho. At nakahanda akong gawin ang lahat para maibigay ang pangangailangan mo. Hindi ko kailangan ng lalaki na magbibigay sa akin ng pangangailangan ko. Dahil kaya ko namang ibigay yon sa sarili ko. Tungkol naman dyan sa tanong mo, hindi ang sagot ko. Ni sa imahinasyon ko, hindi ko naisip na magkakagusto ko sa'yo. Erickson, katawan lang ang habol ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng boyfriend, okay? Alam mo, dapat nga baliktad tayo ng sitwasyon eh. Dapat ikaw tong masaya na meron kang parausan. Hindi ako ganun, Alana. Kahit kailan hindi kita tinuring na parausan lang. Espesyal ka sa akin. Espesyal sa akin kung ano mang meron Alam tayo. mo, Erickson, gets ko na. Naiintindihan ko na kung bakit ganyan ka. Huh? Alam mo, hindi mo naman ako mahal eh. Hindi relasyon ang kailangan mo. Ano yung ibig mo sabihin? Di ba nakwento mo sa akin yung tungkol sa nanay mo? Di ba matagal ka nang nangungulila sa kanya? Baka yun ang dapat mong hanapin, Erickson. Maghanap ka ng pwede mong gawing nanay, hindi girlfriend. Kaya ka ganyan eh. Palaasa sa iba at mahinang nilalang. Kasi kulang ka sa kalinga ng isang ina. Kaya pasensya na, Erickson. Hindi ako ang tamang tao para sa'yo. Wala akong kakayahan gamutin. Ano man ang mga naging trauma mo. Tony, tuluyan na nga akong nilayuan ni Alana. At dahil marami akong hindi alam sa kanya, nahirapan akong habulin siya.
Pero kalaunan ay napagtanto ko na tama siya. Kaya ako ganitong klase ng tao, yung ba malambot, mabilis magtiwala, mapaghanap at mahina, ay dahil nangangailangan ako ng isang tao na makakasama sa buhay. Siguro malaking parte pa rin sa akin ang naiwan sa nakaraan. Oo, hindi pa rin talaga ako tuluyang nakakausad sa pangiiwan sa akin ng nanay-nanayan ko. At kahit hindi ako nanggaling sa kanya, siya pa rin ang kinilala kong ina. Kahit na lumipas ang maraming taon, hinahanap-hanap ko pa rin ang pagmamahal at kalinga niya. Tony, sunod ko na nakilala si Loisa. At pasensya na sa puntong ito, tila nahahalata nyo ng marami na akong minamahal na babae. Si Loisa ay 36 anyos at nakilala ko sa isang bar na madalas kong tinatambayan noong araw. Meron na siyang sariling pamilya, pero nakukulangan siya sa kanyang asawa. Nung una, pagkakaibigan lang ang meron kami ni Loisa. Ako ang naging sumbungan niya sa mga hinaing niya sa kanyang asawa. Hanggang sa tuluyan kaming nauwi sa isang lihim na relasyon. Noong mga panahon na yon, paalis-alis ang asawa niya dahil madalas itong nadedestino sa malayo gawa ng trabaho nito. Kaya nga palagi kaming magkasama ni Loisa. Pero makalipas ang ilang buwan, unti-unti ko na lamang napansin ang panlalamig niya sa akin. Naramdaman ko na lang na iniiwasan na niya ako. Kaya naman naalarma ako ng husto. Ayokong iwanan niya ako, kaya naging desperado akong makita at makausap siya. Nagpunta ako sa bahay ni Loisa. Malas lang dahil mayroon palang pagtitipon sa kanila. Pero kahit ganon, hindi ako umurong. Makita lamang siya. Malaki rin pala tong bahay nila, ha? Sa bagay, nasa magandang subdivision. Kaya, normal lang naman siguro yung ganitong bahay. Erickson? Anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Loisa, Napapaliw ka na ba? Bakit nandito ka? pumunta ako rito kasi ayaw mo naman sagutin yung tawag ko. Sira ulo ka talaga? Halika nga rito. Sorry. Mamaya may makakita pa sa'yo, yung malintikan tayo pareho. Dalian mo! Teka lang, ano ba? Saan ba tayo pupunta? Huwag ka na nga maraming tanong. Maglakad ka na lang. Diyos me naman. Nandiyan pa naman yung mga kamag-anak namin, no? Di ka rin talaga nag-iisip no? Loisa, sandali. Ayan, ayos na rito. Hindi na tayo kita dito. Ay, ano ka ba naman, Erickson? Bakit ka ba nagpunta sa bahay ko? Gusto mo talaga mapahamak ako, ano? Hindi naman ganun yung intention ko. Anong hindi? Hindi ko naman gagawin to kung sinagot mo lang sana yung tawag ko, Loisa. Marami na rin akong text at chat sa'yo pero lahat naman hindi mo man lang binasa. Para na akong tanga kakahintay kung kailan mo plano kausapin ulit eh. At bakit? May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Baka nakakalimutan mo. Tapos na tayo, Erickson. Nakipaghiwalay na nga ako sa'yo, di ba? Ikaw lang naman itong makulit eh. Daig mo pang sirang plaka. Paulit-ulit na akong nakikipaghiwalay. Pero ayaw pa rin tumatak sa kokote mo. Eh syempre mahal kita. Loisa, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi nga kita mahal, Erickson. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Hindi kita mahal. Kasi alam ko nagsisinungaling ka lang. Loisa, may pinagsamahan tayo.
Di ba ako yung kasama mo nung panahon na kailangan mo nang makikinig kapag nag-aaway kayo ng asawa mo? Pag may problema yung pamilya nyo, sa akin mo sinasabi lahat. Pag may hindi nabibigay ang asawa mo, pinupunan ko yung mga pangangailangan mo. Ako lahat, Loisa. Ako lahat. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi mo ako mahal? Iramdam ko sa bawat yakap mo, halik mo, na mahal mo ako. Ano ka ba, Erickson? Hinaan mo nga yung boses mo. Loisa, wag mong ikaila yun. Nagseselos ka pa nga sa tuwing may lumalapit sa aking iba eh. Eh ano ngayon? O sige, ipagpalagay nating minahal naman kita. Pero hindi ganun kalalim ano man ang nararamdaman ko para sa'yo. Mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa asawa ko at sa mga anak namin. Kaya nga ngayon na nagiging maayos na kami ng asawa ko, minabuti ko na tapusin ang ugnayan natin. Kasi ano't ano pa man, pamilya kong pipiliin ko, Erickson. Pero, Loisa, hindi naman... Nakikiusap ako, Erickson. Lubayan mo na ako. Tapos na tayo eh. Gusto ko nang lumagay sa tahimik kasama ng pamilya ko. Ano, ganun na lang? Ganun mo na lang ako kadaling itapon na parang basura kasi wala na ako silbi sa'yo? Paano naman ako kung lalagay ka na sa tahimik? Saan na lang ako pupulutin? Sige nga. Ewan ko. Hindi ko alam. Tsaka, hindi ko na siguro problema yun ano. Matanda ka na, Erickson. Kaya mo na magdesisyon para sa sarili mo. Kung gusto mo, humanap ka na lang ulit ng bagong babae. Humanap ka na kagad ng kapalit. Wala nang kaso sa akin yun. Ikaw ang gusto ko, Loisa. Ayokong humanap ng iba. Kulit mo naman eh. Ayoko na nga sa'yo. Tapos na tayo, Erickson. Tagalog na nga yung salita ko. Hirap ka pa rin makaintindi. Magsusumbong ako sa asawa mo. Anong sinabi mo? Sasabihin ko sa asawa mo yung totoo. Sasabihin ko lahat ng mga ginawa natin. Pati na rin lahat ng mga masasamang sinabi mo tungkol sa kanya. Lahat yun isusumbong ko. Sira ulo ka talaga, no? Lakas din talaga ng loob mo na takutin ako. Hindi ako natatakot sa'yo, Erickson. Akala mo maniniwala sa'yo yung asawa ko? Mas kaya kitang unang siraan sa asawa ko bago mo pa ako maisumbong sa kanya. Maniniwala sa akin yung asawa mo, Loisa. Lalo na't nagkaroon kayo ng mga problema noon. Pero mahal ako ng asawa ko, Erickson. Malaki ang tiwala niya sa akin. Ikaw, sino ka lang ba, ha? Ano ba naman yung sabihin ko sa kanya na isa kang baliw na stalker na ayaw akong tantanan? Iiyak lang ako, magkukunwaring natatakot, at sigurado na ako na maniniwala agad sa akin yung asawa ko. At ikaw naman yung mayayari. Baka ipakulong ka niya kapag hindi ka pa tumigil. Kaya mamili ka. Tatantanan mo na ako? O ilalagay kita sa dapat mong kalagyan? Tony, mas matanda sa akin si Loisa. Meron din siya mga koneksyon na maaaring magdala ng kapahamakan sa akin. Isa pa, ayoko rin naman talagang malagay sa alanganin si Loisa. Noong mga sumunod na araw, hindi ako nakapasok sa trabaho. Nagkulong lamang ako sa aking kwarto. Lugmok na lugmok. Sobrang kabiguan na sa buhay at sa mga tao ang pinagdaanan ko. Sa totoo lang, gusto ko na lamang maglaho para matapos na ang lahat. Tony, lumipas ang ilang linggo. Unti-unti rin akong nakabangon. Doon na ako nagpasya na hanapin si Tia Mirasol. Isinantabi ko na ang takot ko na baka hindi niya ako kilalanin at tanggapin kapag nagkita kami. Ang importante, mahanap ko siya. Muli ko siyang makita. Muli kong makita ang kinagisnang kong ina. Iyo, sino ka? Anong ginagawa mo dyan sa harap ng pinto ko? Mama? Ha? Sino ka? Bakit mo ako tinawag na mama?
Dahil kayo po ang mama ko. Paano mo ako naging mama, Aber? Mga babae lang ang anak ko. Wala akong anak na lalaki, kaya naman... Meron po, ma. Ako po. Ako to, si Erickson. Erickson? Opo. Ako po yung batang iniwan nyo noon kina lolo at lola. Anak po ako ng namatay niyong kapatid. Pero kayo na po yung kinilala kong mama. Hindi niyo na po ba ako matandaan, ma? Aba, oo nga. Ikaw nga yan, Erickson. Opo, ma. Ako nga po to. Ang laki-laki mo na. Halos hindi na kita namukhaan na. Opo nga eh. Marami na nagbago sa inyo pero hindi ko pa rin po makakalimutan yung mukha nyo. Ma, pwede ko po ba kayong yakapin? Oo naman. Sige, yakapin mo ko. Sobrang saya ko po na sa wakas. Nagkita na ulit tayo. Ako rin. Hindi ko lang akalain na magkikita pa ulit tayo kasi nga, di ba matagal na panahon na yung lumipas. Mahinanap ko po talaga kayo. Talaga ba? Pero, bakit mo pa ginawa yun? Hindi ka ba galit sa akin, ha? Nagalit po ako sa inyo pero hindi naman po nagtagal yun. Mas lamang yung pangungulila. Napatawad ko na rin po kayo. At miss na miss ko na po kayo. Namiss din naman kita, nak. Buti pa sa loob na ng bahay tayo mag-usap, ha? Teka lang, bubuksan ko lang tong pinto. Lumabas lang kasi ako dahil may binili ako dyan sa may tindahan. Oh, ayan. Sige na, nak. Pasok ko sa loob para makapag-usap tayo. Sige po, ma. Upo ka muna dyan sa sofa. Ikukuha muna kita ng may inom dun sa ref, ha? Baka nauuhaw ka na eh. Ay, nako, hindi na po. Tsaka, mamaya na po kayo umalis. Tabihan nyo na lang po muna ako dito sa sofa. O, sige. Ay, ang laki-laki mo na talaga, Erickson. Kumusta ka na ba, ha? Ano nang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ayos lang naman po ako. Eto, may trabaho naman po. May sarili ka na bang pamilya? Wala pa po, ma. Bakit naman? Nasa edad ka na para magkapamilya, anak. Hindi ko pa po prioridad, tsaka ayaw ko po munang kumilala ng bagong babae. Medyo hindi po kasi naging maganda yung karanasan ko sa pag-ibig eh. O siya, sige. Ikaw na lang ang bahala. Kung kailan handa na ulit ang puso mo na umibig, saka ka na lang makipagkilala ulit. Opo, ma. Kayo po. Kumusta na kayo? Sino po yung kasama niyo dito sa bahay? Mga kapatid mo, nak. Kaso lahat sila nasa trabaho eh. Mamayang gabi pa ang uwi kaya mag-isa lang ako rito. Si Tio Martin po. Asa na po siya? Patay na ang tiyo mo. Pumanaw siya 2 taon nang nakakalipas. Ganun po ba? Nakakalungkot naman pong balita yan, ma. Wala naman tayong magagawa eh. Ganon talaga ang buhay. Saka mayroon din kasing iniindang malubhang karamdaman yung tiyo mo. Erickson, nak, sigurado ka ba talaga na napatawad mo na ako? Opo, ma. Bakit niyo po natanong? Naisip ko lang kasi na ilang taon ko ring pinakaisip-isip yung naging kasalanan ko sa'yo. Walang araw simula nung umalis ako sa bahay natin noon na hindi ako nagsisisi kasi iniwang kita. Napagtanto ko na mahalaga ka sa akin nung nawalay tayo sa isa't isa. Bakit hindi niyo po ako binalikan? Gustuhin ko man pero ayaw kasi sa'yo ng Tio Martin mo, nak. Hindi kanya tanggap nun at dahil mahal na mahal ko siya kaya mas nagawa ko siyang piliin kaysa sa'yo. Patawarin mo ko, Erickson, ha?
Kasi iniwan kita noon. Nasaktan tuloy kita pero pinagsisihan ko naman na yun ang husto. Matagal naman na pong nangyari yun, ma. Ang mahalaga nakita na ulit tayo ngayon at nagkaayos. Nagdadalawang isip kasi ako noon kung matatanggap niyo ba ulit ako bilang anak kaya hindi ko kayo kagad hinanap. Ayoko na iwan niyo ulit ako o ipagtabuyan. Pero buti na lang nilakasan ko yung loob ko kasi nahanap ko na kayo. Masayang masaya po talaga ako, ma. Ako rin, anak. Masayang masaya din ako. Salamat ha, kasi hinanap mo ko at nagkita ulit tayo. Tsaka, pasensya ka na ulit sa mama ha. Simula sa araw na to, pinapangako ko na hinding-hindi na ulit tayo mawawalay sa isa't isa. Sa abot ng makakaya ko, pipilitin kong makabawi sa iyo, Erickson. Susulitin natin ang bawat araw ng magkasama. Tony, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil dininig niya ang gabi-gabi kong panalangin. Ang magkita at magkaayos kami ni Tia Mirasol o ang aking Mama Mirasol. Buong akala ko talaga ipagtatabuyan niya ako. Pero naging payapa ang lahat. Walang kung anong drama. Tila hindi lumipas ang higit 2 dekada. Ipinakilala rin ako ni Mama sa mga anak niya. Pinsan ko sila pero tunay na kapatid na ang turingan namin. Tony, hindi pala pag-ibig ang kailangan ko sa buhay. Ang tunay kong kailangan ay pamilya. Isang pamilya na hindi ako iiwan at hindi ako husgahan. Buti na lang nagawa ko ring makamit yun. Sa ngayon ay nakatira na ako sa bahay ng Mama Mirasol ko. Matanda na rin kasi siya at kailangan na ng pag-alalay. At yun ang gagawin ko sa abot ng aking makakaya. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Erickson. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.